mga kababayan. Narinig niyo na po ba yung balita? Ha? Sabi ni Ron Joven, pang number 4 ako, pang 4 ako. Narinig niyo na po ba yung balita, mga kababayan? Ito yung balita sa dalawa mga kababayan. Yung balita na umiikot ngayon sa social media na si dating Pangulong Duterte mukhang merong pang-uuto sa administrasyon, mga kababayan. Ayan. Wala naman daw dapat i-kritisismo sa ating Pangulo, mga bossing. Hindi naman daw. Maayos. Kumbaga, maayos naman ng ating Pangulo. Bakit kailangan maging kritiko, no, ng Marcos administration? Sabi po, balita po sa GMA News, mga bossing. Marcos hasn't committed serious mistakes that deserve criticism. Kanino ba nag-umpisa yung mga ganun? Mga kababayan. Sino ho ba unang naging kritiko ng Pangulo? Di ho ba sila? Yung mga kakamping dati, nung panahon ng eleksyon. Pero nung nakita po, nung mga kababayan natin na mga kakamping, na ang ating Pangulo po, maayos ang trabaho, sumuporta na po sila. Tapos bigla sila Tatay Digong, biglang nakaimbento ng maisog-isog-isog. Ano? Kasi naramdaman na siguro nila, naku po, si Bongbong Marcos medyo patas, patas sa mga mamamayang mahihirap at patas din sa mamamayang mayayaman. No, siguro naramdaman na nila yan. Diyari si Kibuloy dito. Doon nagsimula yung pagiging kritiko nila. Naging mapag-imbento na po sila. Naging inventor na ho sila, mga kababayan. Kung natatandaan nyo po, sa kanila nanggaling na ang ating presidente daw po nagpupulburon. May napatunayan na po ba hanggang ngayon? Wala po. Ano kaya itong style ni dating Pangulong Duterte? Sabi ni Who Knows? Live ba ito, Boss Mark? Live na live po tayo, mga kababayan. Ano kaya itong style ngayon, Ma'am Chris Rose, ni dating Pangulong Duterte? Ano? Sasabihin na naman, for sure, ng mga DDS. Nako, ang Grandmaster, naglalaro ng chess. Hindi ho kaya sumusubok sila, mga kababayan. Sinusubukan ulit nila, baka mahilot natin si President Marcos. Baka kapag sinabi natin yung ganito, ganyang style, kumbaga, yung mga pagpapapasok ng ICC, yung mga kaso nila Kibuloy, biglang, wala na. Sige, pahinto na. Mukhang malabo pong mangyari yon, mga kababayan. Mukhang napakalayo pong mangyari nun, mga bossing. No? Sa tikas pa lang po ng ating Pangulo, alam na po natin nabibigyan niya ng kumbaga pantay na karapatan po ang bawat Pilipino. Di ba? Sabi ni Who Knows, yung mga DDS na yan, yung mga, eto si Who Knows, may sabi niya yung mga DDS na yan, mga abnormal yan, minaster ugali ng kandidato nila. Meron pa po kayang maniniwala sa dating presidente dito sa kanyang mga sinasabi Tingin ko wala Tingin ko mahirap hong paniwalaan, mga bossing Ang nakikita ko po dito, nagtatry sila kasi talagang wala laglag na po talaga, mga kababayan. Kumbaga, nasa dulo na po sila nung pisi, mga bossing, at konting kapit na lang ang nakakapit, lalaglag na po. So, ang ginagawa siguro, sumubok tayo ng ibang paraan. Si Sara, papuntahin natin doon doon kay BP Lenny. Kumbaga, sumusubok po talaga sila, mga kababayan. Baka, no? Lulunukin na natin kung ano yung mga pinagsisigaw natin dati na masasama kay Atty. Lenny Robredo. Di ba? Ganun mga kababayan. Lahat po talagang susubukin yung mga yan. Susubok na kunyari may pauto-uto sa ating presidente, hindi kakagat. Susubok na pupunta doon sa mga kakamping, nakikita ko po yung mga kakamping nagagalit po
nakikita ko po, talagang sabi, nako, malabong mangyari na si Atty. Leni Robredo sumuporta diyan sumuporta sa mga 'yan. O, di ho ba? Sabi ni Erwin Varela, nagsisip-sip si Digong Duterte kay Marcos Jr. Ano kaya ang nakain, ano? Parang tipo ba, tingnan niyo, ito na lang mga kababayan. Sinasabi ho nila, no, na si Pangulong Duterte lang po, sa tingin ko, dating Pangulong Duterte lang po mga kababayan, ang nakikita ko na lulusot po, no? Kung sakaling tumakbo. Tingin ko nakikita naman po natin ang sitwasyon ng dating Pangulong Duterte. Hindi po natin minamadali, ano? Hindi po natin minamadali mga kababayan, at hindi po natin hinihiling na kumbaga matege na. Pero real talk lang po tayo mga kababayan. Yung ganyan po na edad, kung ako nandiyan, tanggap ko na. Sabi ko, ako maghihintay na lang ako ng mga ganyang time. Malapit na din po mga bossing. No? Siguro 5 years, 7 years, pinakamatagal na yon, mga kababayan. Real talk lang ha, hindi ko minamadali ho, mga bossing. Hindi ko minamadali. No? Tapos yung mga salita niya, mga sinasabi niya, pabago-bago na lang din. Tapos pipilitin pa ng mga DDS na tumakbo para sa pagkasenador. Ano yan? Ang mangyayari niyan, kung kayo talagang ginagalang nyo, mataas ang respeto kay dating Pangulong Duterte, kung ako yan, hindi ko na ho patatakbuhin yan sa Senado. Dahil yung style po ngayon, mga kababayan, pabago-bago, pagtatawanan na lang po yan sa Senado, mga bossing. Pagtatawanan na lang po yan sa Senado, mga kababayan. Isa pa po, sa nakikita ko, no? Baka sakaling kapag medyo may mga pang-uuto na ganito sinabi, yung ICC talagang pigilan pumasok po. Ang problema po nila, mga kababayan, lalo pong tumitibay at lalo pong dumadami. Yung gustong yung gustong tumestigo po, lalo na po, ang press na press po, mga kababayan. Si Mayor Jed Mabilog, biruin nyo, ilang panahon siyang nagtago, mga kababayan, dahil gustong ipahiyari ni dating Pangulong Duterte daw po. Sila Bato de la Rosa. Ngayon, nagkaroon na po ng tapang, mga kababayan. At ready pa sa ICC. Handa po na tumestigo, mga kababayan. Yan. No? Kaya may naririnig ba kayong ganitong tema? Sabi ni Okson. Alin po ba yan? Subok na mga DDS. Kaya Marcos na forever. Sabi ni Ma'am BMB Chris Rose, doon na rin papunta yun. Malapit na sa hukay. Linda Mindo, kunyari mabait-baitan ang ahas. Trader yan. Dagong ulyanin na yan. Yun nga po Iba-iba na din ho, mga kababayan, yung mga pinagsasasabi po ng dating Pangulong Duterte. Naalala nyo yung maisog nila? Yung maisog, di ba? Mga bossing. Yung maisog, unang-una, banat niya sa Davao, may bangag tayong Pangulo. Nagulantang po ang mundo ng politika. Kinabukasan, siguro, biglang bumawi. Ay, wala naman ako sinabing ganun. Kumbaga, ang ibig sabihin lang nun yung mga antibiotic. Yung mga ganun lang daw po. So, ang magulo na din po, mga kababayan. Kaya nga, sabi ko sa kanila, kung sila po mataas ang respeto sa dating Pangulo, huwag nyo nang patakbuhin. No? Dahil masasaktan lang kayo kapag napagtawanan ang dating Pangulo. Pagka nanalo sa Senado ho yan. Tapos sino aakay araw-araw? Matanda na din po. Mas masarap mamahinga na lang po dyan. Yan. No?